Kahit gaano kayo kaganda, kahit gaano kayo kapogi, kung wala kayo kay Jesus at haharap kayo sa totoong salamin, I'm not talking about mirrors na nandito sa mundo. I'm talking about mirrors of the soul. Kung titignan ninyo ang inyong mga sarili, kung alam nyo lang kung gaano to kapangit at kalubha ang kalagayan, malubhangang talaga ang wala kay Jesus. Walang kapayapaan, walang katahimikan, walang contentment. Yan ang mga taong wala kay Kristo Jesus. Meron po nakalagay sa Bible na napakaliwanag, hindi po mapapasobalian. At nakalulungkot lang maski mga believers nakakalimutan ito sapagkat tayo mga mananampalataya ay nandito pa rin po naman sa mundong ibabaw. Hindi po naman yan may kakaila. But what I'm telling you is, kung alam mo lang yung katotohanan kung sino ka kay Kristo Jesus, kung sino ka kay Jesus, the God of gods, the God of the universe, the God of the galaxy, the God of the Milky Way, kung alam mo lang kung sino ka sa Kanya, hindi ka maiinggit sa mga unbelievers. Sino ba tayo sa Kanya? Tayo ay mga new creation, di ba? Sa John 1:12 nakalagay, sapagkat lahat ng tumanggap sa Kanya ay Kanyang ginawang anak. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Sabi pa sa 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ is a new creation. The old has passed, behold, all things become new. So, bakit nakakalimutan natin yung identity natin? If you are a believer in Jesus Christ, pag humarap ka sa salamin ng katotohanan o salamin ng buhay, hindi ka makakakita ng ganyan kapangit na anyo. Ang makikita mo ay kagandahan, kapayapaan at kaluwalhatian at kaningningan ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang magandang katotohanan ng nakikita Jesus. If you belong to Jesus, ikaw na nakikinig at nanonood nito, hindi ka matatakot na humarap sa salamin. Oo, dito sa mundong ito, ang mga tao tumitingin sa panlabas na anyo. Pero ang Panginoong Jesus tumitingin po sa puso. Kasi ang nasa puso mo, hindi rin ikaw ang may gawa. Ang nasa puso mo ay isang desisyon na ginawa mo. Nang tanggapin mo siya bilang Lord and Savior. Pero ibig sabihin, hindi ito dahil sa mabubuting gawa mo. Ang righteousness na nasa sa atin ngayon bilang mga believers Jesus, ay ito ay ibinihis sa atin. Nang tanggapin po natin siya. Kahit na ano pa ang pinagdaraanan natin, situations natin, which I believe tayo mga mananampalataya, may mga dealings tayo sa bawat araw ng mga buhay natin na dapat nating i-meet. Harapin natin ng may katatagan, especially sa makipag-deal sa mga tao na hindi ka nais-nais. Hindi ka ibig-ibig ng mga tao. Kung paano natin sila bibigyan ng pasensya? Dahil sapagkat ako po, I'm struggling with that, really. Hindi po ako yung tipong perfect. Parang nagpapaka-perfect sa... No, may perfection comes from Christ. Hindi po yung sarili ko. Wala pong perfect sa akin kung titignan. Thankful ako, pinatawad ako. I'm not perfect, I'm just forgiven. Still deal with things na makisama sa mga tao. Sapagkat tayo may mga issues tayo sa buhay. Maski mananampalataya tayo. But, ang maganda po rito, if you belong to Jesus, may bago ka ng nature. Wala na ang dating pagkatao mo. Kaya be confident. Nakikita sa atin ng Diyos ay wala ba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Perfect tayo, not because of anything good na ginawa natin. Perfect tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Dapat mahalaga po, alam natin yan. Sapagkat ang mundo pong ito ay lakad. Ang lakad ng mga taga-mundo ay iba at taliwas sa lakad nating mga Kristiyano. Ba't ang malungkot? Dahil parang nagiging common na lang sa atin yung mga nasa mundo. Sometimes nakakalakad tayo ng lakad nila. Yan naman kung sasang-ayon kayo, ay nagsasabi kayo ng totoo. Kasi kung nasabihin nyo, ay hindi gano'n, nagsisinungaling kayo. Hindi po, totoo po. Sometimes nadadarang at nadadala tayo ng sistema ng mundo. Pero sabi ko nga po, if we belong to Jesus, we are now a new creation. Kaya mag-subscribe ka na rito, share this video, share Jesus. Thank you.